being an INC, well, I can uphold the doctrines of the INC like unity, like, sympathetic to the poor. These are all basic doctrines that apply to the betterment of our people. So I wouldn't say that that's a liability for a senatorial aspirant simply because he comes from a religious entity. We have all religions, all candidates professes or profess religions. Yon. Sa interview na paamin si congressman at ngayon ay senatorial candidate na kanya umanong isusulong ang doktrina ng INC. Ito ay may kaugnayan sa pagkakaisa, pagtulong sa mga nangangailangan. At sabi pa niya, dahil siya kilalang INC, sino mang mga kandidato, protestante man o katoliko, may mga paniniwala. Tama. Pero, alam niyo, di po ba unang pagkakataon lang na yung kritiko sa INC at siya mismo ay gustong ipatawag niya sa TRICOM, sa Kongreso. Naalala nyo si Epifanio Labrador? Dahil siya mismo'y tinawag na demonyo. Maanghang talaga ang banat ni Epifanio Labrador at ang Iglesia ni Cristo na inaniban niya ay tinatawag na sa demonyo. Ibalik muna natin, mga kapatid. Ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing Iglesia daw ni Cristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung Marcoletang ito. Itong malaking matang itong ito na masasabi mo talagang Diablo rin katulad ni Kibulok. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epifanio Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na... Yan, ang ganitong klaseng mga tao ay ipatawag din natin. Unang pagkakataon. Dito ba, ginamit ni Congressman Marcoleta ang kanyang posisyon para patahimikin ang numero unong kritiko sa siktang inaniban niya? Aware ba si Congressman Marcoleta na kahit ang founder ng INC ay pinangalanan si Felix Manalo na ang simbahang katoliko ay pugad ng demonyo at nagtuturo ng aral ng demonyo? Kung ganito, alin ang tahanan ng demonyo? Iglesia Katolika. Sino nagsabi? Sila Juan Trinidad, sina Cardinal Gibbon. Sino nagtuturo ng aral ng demonyo? Iglesia Katolika. Ano ang aral ng demonyo? Bawal na mag-asawa. Ang narinig ninyo ay walang iba kundi ang tinig, busis ng tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo kung saan tinatawag ang simbahang katoliko na pugad ng demonyo. Pero napansin nyo ba? Meron bang mambabatas na katoliko na pinatawag ministro ni Felix Manalo dahil sa kanilang paninira at lalo na yung pagpakalat nila ng piking pare daw
na Katolikong yumakap. Di po ba? Wala lang. Walang Katolikong mambabatas dahil alam niyo naman, siguro, separation between church and state. Pero napansin natin, nang binanata ni Epifanio Labrador, di naman tayo sang-ayon sa banat ni Epifanio Labrador sa maanghang niyang banat, unang pagkakataon na gustong ipatawag ni senatorial candidate Marcolita si Labrador, ngunit hindi ito sumipot. Tatalakayin natin ito mga kapatid at ipagpatuloy natin ang pagsagot lalo na sa mga aklat Katoliko na ginagamit at pinagchap-chap nila. Samahan ninyo ako. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. May survey na lumabas ngayon at nakatungtong sa 12 sa senatorial candidate sa survey si Congressman Marcolita. Sa unang pagkakataon. So kaya meron tayong katanungan survey diyan, pwede niyong pindutin, yes or no lang yan. Yes or no. Ang tanong, ibubuto ba ninyo si Congressman Marcolita sa pagkasenador o kaya si Pastor Apollo Kibuloy? So, pwede niyong pindutin yan. Yes or no lang yan. No? At sa pagkakataong ito, nangunguna ang no pa. 93%. No? So, sa lahat na mga kapatid na suporta at sumusubaybay, Katoliko man at hindi Katoliko, dito tinatalakay natin ang mga tuligsa sa iba't ibang sikta at lalo na sa INC na gumagamit sa aklat Katoliko. At narinig nyo, ay ewan ko kung unang pagkakataon ba na narinig ninyo ang pahayag mismo ni Felix Manalo, mga kapatid. So sa pagkakataong ito, itutuloy po natin ang pagtalakay at pagsagot punto por punto. Kanina sinimula natin sa aklat na ang pamagat ay siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko at itong early Christians na ginagamit ng mga ministro. Ngayon ipagpatuloy natin mga kapatid, lalo na sa paggamit nila nitong munting aklat, lumang aklat ng Katoliko. Mahirap na ito hanapin pa. No? Ang Katoliko, ang katisismo ni Father Luis D. Amasquita na ginagamit din ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. At paano nila ginamit? Ito'y ipagpatuloy natin ngayon. Ito. Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Abesquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig. Sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung
maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yon ang pagbasa ni Arnel Tumana na ministro ni Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Sa paggamit nila nitong napakalumang munting katesismo ng simbahang Katoliko. Pero alam niyo ba na may pandarayang ginawa dito ang ministro ni Felix Manalo, kung saan ang referensya na isinulat ni Father Luis D. Amasqueta ay nagiging diferensya. Bakit? Ang ginawa nila ay kumuha sila ng putol na konteksto mula sa magkaibang pahina. Tapos, pinagtagpi-tagpi nila, dinugtong nila para magiging konteksto. Kaya tuloy lumabas na sinasamba nga ng mga Katoliko ang cross na may imahe. So, ano na ginagamit nila? Eto, mga kapatid, no, pakita natin ang binasa ni Tumanan. Una, ang pahina 79 sa Munting Katesismo na ito. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. At idinugtong dito ang pahina, mga kapatid, na 82. Ito ang idinugtong niya. Pansinin ninyo. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Kaya nga, narinig niyo yung sabi niya, Munting Aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amasqueta. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79, pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. ito ang pinakita niya sa TV screen, mga kapatid. Pinagtagpi-tagpi nila. Ito ang binasa. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cross o isang mahal na larawan. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Pero, pakita ko muna yung nakasulat. Dahil pinutol nila at pinagtagpi-tagpi lang para ipalitaw na ayon sa aklat na ito, sinasamba din Diyos talaga. Ito ang mabasa, mga kapatid. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Yun, pinutol na nila hanggang dyan lang. Pagkatapos, idinugtong nila yung pahina 82, sinasamba kita. May karugtong pa. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad, sa Diyos Ama
ay hihingi ka ng pananampalataya, 10 ng pag-alala nang di mo siya makalimutan. Sa Diyos anak ay daraeng ka ng pananalig at pati pa naman ng bait. Yun ang iniwasan nila pagkatapos pinagtagpi-tagpi na yung mabasa na sinasamba kita. Pero nakita niyo, diyan malinaw na pinipiki, dinadaraya nila yung nakasulat sa aklat ni Padre Amisketa, mga kapatid, sa katisismo. Na pinalitaw nila dahil ang nakasulat, sa pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa isang krus o sa mahal na larawan. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Pero, kung tingnan po natin, mga kapatid, pag-aralan natin, ano ba talaga ang nakalagay sa pahina 79 at pahina 82? Balik natin Ito ang nakalagay, mga kapatid. Pansinin ninyo. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng 3 Ama namin sa Santissima Trinidad. Sa Diyos Ama ay hihingi ka ng pananampalataya. Yun ang nakasulat. Pinutol nila yan pagkatapos idinugtong nila ang sa pahina 82. Pero sa pahina 79, nasaan ang salitang sinasamba kita? Wala po. Tunay ngang minadjik ng ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Pinagputol-putol nila at pinagtagpi-tagpi nila ang magkaibang pahina. Idinugtong para magiging isang konteksto na ang larawan ay diniyos ng simbahang Katoliko. Ipinagsama nila yung pahina 79, ito, na mabasa sa pahina 79, sa pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Pagkatapos kumuha sila dito, mga kapatid, sa 82. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yan ang ginagamit ng mga ministro sa kanilang pangangaral. Matagal na yan, panahon pa yan ni Felix Manalo. Napansin ninyo na pinagsama nila ang dalawang konteksto, mga kapatid, mula sa magkaibang pahina sa aklat na ito. Kaya naging ang referensya ay diferensya na sa pagbigkas ni Arnel Tumanan na ministro ni Felix Manalo, ito, Munting Aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amiskita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79, pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no?
Ngayon, hindi na yata uso banig eh. Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yan mga kapatid. So napansin ninyo, pinagsama nila ang dalawang konteksto mula sa magkaibang pahina. Kaya yon ang binasa. So, itong ganitong classic na style na pinagtagpi-tagpi at pinagchap-chap nila yung konteksto ay malinaw na isang pandaraya, mga kapatid. No? Inalayo nila ang tunay na konteksto sa nakasulat sa naturang aklat. Sa pahina 79, wala namang pahayag na dahil ganyan din ang ginawa, mga kapatid, na mabasa sa 79 sa pagbangon mong sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang cross at isang larawan, may iniwasan sila. Ano yung iniwasan nila? Ang iniwasan nila, yung karugtong, at pinutol nila ito. Sa harap ng cross at sa isang mahal na larawan, mangyaring mag-antanda ka muna. Kinuha nila yan at idinugtong nila yung kabilang pahina, sinasamba kita, sa pahina 82, mga kapatid. Pero kung mapansin ninyo sa pahina 79, bawal ba ang pahayag, mga kapatid, na lumuhod sa harap ng imahe? Hindi, dahil alam niyo, sa Biblia, kahit si Josue, lumuhod mismo sa harap ng arko. Asan yan mabasa? Nasa Numbers chapter 7 verse 88, ito po ang mabasa natin. Whenever Moses went, sandali muna, no? Sa isang aklat, mga kapatid, no, ito ang mabasa natin sa pagluhod mismo ni Joshua sa Josue kapitulo 7 versikulo 6. Joshua and the leaders of Israel tore their clothing in dismay, threw dust on their heads, and bowed down, facing the ark of the Lord until evening. So, asan sila lumuhod? Sa harap ng arko ng Diyos hanggang gabi. Ang tanong, yun po bang arko ng Diyos, Ark of Covenant? Meron po ba yung mga larawan ng mga anghel? Balikan natin ang Numbers chapter 7 verse 88. Ito po ang ating mabasa. Whenever Moses went into the tabernacles to speak with the Lord, he heard the voice speaking to him from between the two cherubim above the ark covers the place of atonement that rests on the ark of the covenant. The Lord spoke to him from there. Kung maalala ninyo, isa sa mga argumento na ginagamit nila, mga kapatid, di kailangan na ang larawan. Bakit di kailangan ang larawan? Dahil ang Diyos ay Espiritu at dapat sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Tanong, tama naman na ang Diyos ay Espiritu. Pero di ba kayo nagtaka kung bakit itong Diyos na Espiritu sa Numbers kapitulo
7, Números, Kapitulo 7, 88, ay nagpagawa ng 2 larawan ng mga kerubin anghel at dun siya nakipagtagpo at nakipag-usap kay Moises ayon sa Numbers chapter 7 verse 88. Ba't gumamit siya ng larawan? Larawan ng mga anghel. Kaya dito pa lang mga kapatid, malinaw na hindi bawal ang lahat na uri ng mga larawan. At balikan natin ang ginamit nila sa pahina 82. Walang binanggit, mga kapatid, dito na imahe o larawan. Ang binanggit ay altar. Kahit sabihin ng mga ministro ni Felix Manalo na ang altar ng mga Katoliko ay may larawan, may rebulto, abay, dinagdagan nila ang nakasulat sa aklat, mga kapatid. Dahil walang mabasang imahe, kundi may mabasang altar. Ibalik natin, pakinggan nyo maigi ang pahayag nitong ministro ni Felix Manalo. Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Iyon. Ang ginagamit nila, mga kapatid, pinagdugtong-dugtong nila ang nakasulat sa naturang aklat. Kaya mag-ingat talaga sa ganitong uri ng pangangatake gamit ang mga aklat ng simbahang Katoliko. At ito'y isa-isahin natin, ito'y sasagutin natin dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, magbuka talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang tanong, ang INC ba merong altar? Wala, di po ba? Sa Biblia ba, mga kapatid, may mabasa ba tayo na may propetang lumuhod sa harap ng altar habang nagdarasal? May mabasa ba? Wala. Tingnan po natin, silipin po natin yung nakasulat sa 1 Kings chapter 8 verse 54. Ito ang mabasa natin. When Solomon finished offering his entire prayer of petition to the Lord, he rose from before the altar of the Lord, where he had been kneeling with his hands outstretched toward heaven. See? Ano daw? Si Haring Solomon lumuhod sa harap ng altar. Kaya, yung pahayag sa pahina 82 ng Katisismo, mga kapatid, ay napaka-biblical na mabasa natin sa unang hari, Kapitulo 8, versikulo 54. So, parehong nakaluhod sa harap ng altar at nagdarasal. Ano pa? Sa mga imahin na nasa altar, may mabasa ba tayo? Meron din tayong mabasa, mga kapatid. Kung tingnan natin ang mabasa sa
banal na kasulatan. Pero mag-ingat dahil, ulitin ko, ginagamit kasi nila yung konteksto na Juan 4:24 na ang Diyos ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Tama yon. Pero may mabasa ba na bawal ang larawan ng mga banal? Hindi. Dahil Diyos mismo na nag-utos na ipinagbabawal ang mga Diyos-Diyosan sa Exodo Kapitulo 25:19, Exodo Kapitulo 20, versikulo 5, mga kapatid, siya ang Diyos na nag-utos din. Naggagawa ng larawan ng mga anghel, Exodo 25:19-22. Kaya napakalinaw po mga kapatid na isang uring bandaraya para makaluko o makalinlang ng mga inosente itong mga ngaral ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. No? Kaya atin lang sinagot gamit itong aklat na matagal na talagang ginagamit nila sa kanilang doktrina, mga kapatid. Di lang yan. Meron pang isang aklat Katoliko na ginagamit nila. At ano yung aklat na yan? Ito. Ang aklat na ito ay ang pamagat, siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko, na ang may akda ay si Father Enrique Demond Isvede. Pakinggan natin ang ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Ayan. Babasahin ko po ang isang aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. Ito po ay isinulat ng paring si Enrique Demond. Inilathala ng Catholic Trade School, may imprimu potest at nihil obstat ni Jose Jovellanos, imprimatur ni Jose Bustamante. Babasahin ko po ito dito sa pahina 12. Ito po ang sabi ng pare, hindi po kami. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita, pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Hindi po kami may sabi nun. Sabi ng pare, sa kinagisang relihiyon daw, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, di sumasamba nga sa larawan. Ayan. Ito ang ginamit nila na aklat na binasa na may kasamang pasigaw-sigaw pa si Mr. Arnel Tumanan na ang nakasulat sa pahina 12 ni Father Enrique Demond Isvede. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinasal natin. Sinasamba kita at pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Yon. Kaya, sasabihin ng mga anti-katoliko, lalo na sa INC, na, di ba, kitang-kita sa aklat ninyo ang pag-amin ng pare, otoridad katoliko, na kayo'y sumasamba sa larawan. At malinaw ito sa aklat ng Katoliko. Kaya ating lilinawin, mga kapatid, dahil ang daming na biktima, no? Sandali. Dapat, Bro Windel, hinamon mo din yan ng mayabang na ministro na si Arnel Tumanan, pati na ng public debate. Well, open po tayo. No, open po tayo sa public debate. Pero dahil kung maalala ninyo, naghamon yung si Michael Sandoval kay Eliseo Soriano. Diba? Naalala niyo yon? Naghamon siya kay Eliseo Soriano. May kondisyon siya. May mga kondisyon siya na ibinigay. Kaya, nagbigay din tayo ng kondisyon. Anong kondisyon natin? Payag ba sila sa public debate na walang kasama na taga-bigay ng aklat sa debate? Di pa yan nangyari kasi, mga kapatid. Dahil
pag may public debate ang INC, dapat may kasama talaga sila na taga-check ng referensya kung ano na ang nabasa. Kitang-kita ko yan dahil ilang bisis na ako nakaharap ng debate ng INC at naka-assist kay Father Darwin. May taga-check, may taga-bigay. Oo. Pero payag ba kaya sila? No? Payag kaya sila na yon ang sandali Sir, paano niyo masisiguro na nasa larawan o rebulto na inaukulan niyo ay siya nga? Una, ang rebulto o larawan ay sumisimbolo lang. Halimbawa, Exodo Kapitulo 25:19. Ituloy sa 22. Anong mabasa? Na sa gitna ng dalawang kerubin, ito'y nagpaalala sa presensya ng Diyos. Tanong, ano ba ang Diyos? Kerubin? Hindi. Yung larawan, nagpaalala lang sa presensya niya. Itutuloy natin yan. Alam niyo ba, kahit nga si Felix Manalo, may larawan, may medalya pa. Di ba? May medalya pa si Felix Manalo. Okay. Ito isa sa mga referensya at sinasabi nila, ito mabasa sa referensya ng Simbahang Katoliko na diferensya ang resulta, mga kapatid. Dahil una, yung sinabi ni Father Enrique Dimon sa referensya na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo pa ulit-ulit na sa kanilang mga propaganda, sa kanilang pasugo magazine, sa kanilang television, sa kanilang mga pandoktrina, mga kapatid, na sinabi ng pare sa sulat na sinasamba ang larawan ay yung tinutukoy diyan, mga kapatid, ay yung persona o yung tao na rumirepresenta sa larawan. At iyon ay ang ating Panginoong Hesukristo na nasa langit ang sinasamba. Baka magreklamo sila sa salitang, sa sinasabi nating pagsamba, mga kapatid. Una, lilinawin natin na sa theology ng Simbahang Katoliko, ang salitang pagsamba ay nahahati sa, kahit sa Bible, papakita natin mamaya, mga kapatid, na nahahati sa tatlong bahagi. So, baka magreklamo naman ang mga anti-Catholic, lalo na sa INC, na, di ba malinaw ang sulat ng pare. Sinasamba ninyo ang larawan. Ipalusot lang ninyo na kinukontra ninyo ang aral ng pare ninyo. Sino ang nagsinungaling? Ikaw o ang pare ninyo? Lulusot pa kayong mga Katoliko? Iyon, posible ang palusot nila, mga kapatid. Kaya, lilinawin natin ito, mga mahal na kapatid. Lilinawin natin, sasagutin natin, punto por punto. Okay. Una, mga kapatid, ang larawan ay sumisimbolo lang sa tao na rumerepresenta sa larawan mismo. Kung tandaan natin. At noong sinulat ng pare sa referensyang ito, ginamit ni Father Enrique Dimon yung old meaning ng Old Tagalog, lumang Tagalog, na salitang pagsamba noong kapanahunan niya. So, meaning, the reference must be interpreted according to the context in which it emerged. Historically, mga kapatid, yung pag sinabi nating samba o sa English worship, alam niyo ba, noon sa Old English, mga kapatid, kahit sa lumang Tagalog,
nangangahulugan ang salitang pagsamba of worship na pagbigay galang, pagbigay respeto. Kung tingnan ninyo ang diksyonaryo, pagbigay parangal, pagbigay pugay. At ang mga ito ay ibinigay, mga kapatid, sa isang tao o kaya sa isang larawan, hindi ibig sabihin na diniyos na ang naturang santo dahil iginagalang ang kaniyang larawan. Hindi po, mga kapatid. At mas lalo, itong halimbawa sa Biblia, direktang mabanggit yung salitang pagsamba. Asan yon? Halimbawa, sa English, worship, no? Eto, mabasa natin, mga kapatid. Sa 1 Chronicles chapter 29, verse 20. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshiped the Lord and the King. Napansin nyo ba ang ginagamit sa King James Version na salin ng mga protestante? Mabasa natin ang salitang worship the Lord and the King. Kung sasalin sa dating Biblia, Tagalog, ito ang mabasa natin, mga kapatid. At sinabi ni David sa buong kapisanan, Ngayoy purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, at ang buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, at iniyukod ang kanilang mga ulo, at sumamba sa Panginoon at sa hari. Napakalinaw sa protestante na salin yan. Ano daw? Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20 sa dating Biblia, sumamba sa Panginoon at sa hari. Ngayon, ano ba ang translation diyan sa good news sa salitang pagsamba, mga kapatid? Ito ang translation sa Good News Bible sa salitang pagsamba. Ito, pansin niyo. Then David commanded the people, Praise the Lord your God. And the whole assembly praised the Lord, the God of their ancestors. And they bowed low and gave honor to the Lord and also to the King. So, napakalinaw, mga kapatid, na ang salitang pagsamba dito ay Old English na ibig sabihin ay honor. Mabasa natin sa ibang salin, King James Version, ang salin ng ang dating Biblia, samba talaga ang ginagamit. Hindi lang Panginoon. Sumamba ang kapisanan. Saan? Kundi pati na sa hari. Ang hari ay kanilang sinamba. Ibig ba sabihin na dahil mabasa na sinamba nila yung hari, ang hari ay nagiging Diyos na? Hindi. Dito papasok, mga kapatid, ang ibang meaning ng salitang worship o salitang pagsamba sa Old Tagalog at even worship in Old English. Ito yung nagbibigay respeto, yung honor, nagbibigay parangal, nagbibigay galang, nagbibigay pugay sa hari. Hindi dahil ginamit ang salitang pagsamba, pag Diyos na, paggalang yan. Malalaman natin, mga kapatid, dito sa bagong translation sa salita ng Good News Bible na ang salitang pagsamba ay ibig sabihin honor. Muli nating ipakita ito sa naturang talata, no? And give honor to the Lord and also to the King. So, dito pa lang makita natin na pag may mabasa tayong salita
salita na, sandali, may nabasa tayo, Universal on Channel. Kaudong Windel, takbo ka ng senador ngayong so tuloy natin mga kapatid, no? Ang mga ministro ni Felix Manalo na ginagamit natin ang mga aklat na ginagamit nila para sa kanila. Makabasa lang ng salitang pagsamba, makabasa lang ng salitang worship, ang ibig sabihin diniyos na. Pero alam ba nila, kahit sa King James Version, na ang propeta ay sumamba sa kapitan mismo ng mga sundalo. Asan yan mabasa? Joshua chapter 5 verse 14, King James Version. Ito mabasa natin. And he said, Nay, but as captain of the host of the Lord am I. Now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my Lord unto his servant? Napakalinaw mga kapatid, Josue Kapitulo 5, versikulo 14, kung saan mabasa natin na si Propeta Josue nagpatira pa sa lupa at sumamba sa harapan ng kapitan ng mga hukbo ng Panginoon. Abay, ibig ba sabihin na sinamba na ni Josue ang kapitan ng hukbo ng Panginoon bilang Diyos? Hindi. Dahil ang ginawa niya ay nangangahulugan lamang na pagbibigay galang, pagbibigay respeto sa dumating na kataas-taasang kapitan sa hukbo ng Panginoon. Kaya nga kung sisilipin natin ang bagong translasyon sa tinatawag na New International Version sa naturang talata, Josue Kapitulo 5, Joshua chapter 5, verse 14, ito ang mabasa natin. Neither replied, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence, and asked him, What message does my Lord have for his servant? So dito babasa natin mga kapatid na ang salitang pagsamba, ang salitang worship ay ginamit na reverence. So, diyan pa lang mga kapatid, mali na ang kanilang interpretasyon sa paggamit sa mga aklat Katoliko. Kaya mag-ingat talaga at sa mga Katolikong nagsubaybay. Ngayon, hindi sapat lang na magsamba sa linggo. Dapat alam mo ang pananampalataya mo para di tayo matangay sa mga bulaang mga ngaral sa paligid natin ngayon. Kaya mag-ingat mga kapatid. Okay, sandali may mga nabasa pa ako dito. Si Enrico Jr. Dailan, kung Katoliko magsalita laban sa immoralidad, separation of church and state issue dayon. But if Iglesia ni Manalo ang magsalita patungkol sa state morality, no issue. Okay lang. Hoy, gising, vote wisely. O kahit nga si Kibuloy, di po ba? Pag magsalita, okay lang. Okay lang. Okay, pagpatuloy natin mga kapatid, no? So, lahat na binigay natin na talata sa Biblia na ipinakita natin mga kapatid, na direct nang sinabi yung salitang worship sa Old English, sa Old Tagalog, sinasamba. Na mabasa natin na sinasamba
ang kapwa-tao. Diyan pumasok ang Latin meaning sa salitang dulya, na yung dulya, ito ay paggalang. Ang dulya ay pagrespeto. Ang dulya ay parangal. Ang dulya ay pagbigay-pugay. So, natural lang na ibinigay sa isang tao noon sa pamamagitan ng iisang salita lamang, mga kapatid, ang salitang pagsamba o worship, na ang kahulugan sa Latin dulya, na ibig sabihin paggalang, pagbigay parangal, pagbigay pugay. Pero huwag malito, mga mahal na kapatid, sa sinabi sa Biblia na sinasamba ang ang ibang tao. Pero sinabi din sa Biblia na Diyos lamang ang dapat sambahin. Hindi iyan nagsusuwagan, hindi iyan nagkukontrahan. Pag sinabing sinamba mo ang isang tao tulad sa mga santo, yon ay nangangahulugan na ginagalang mo, dulya sa Latin. Yun ang ginagamit na meaning, mga mahal na kapatid. Pero kung sinasabing sinamba mo ang Diyos at Diyos lamang, yun ang tinatawag na latria, na ginagamit na kahulugan doon sa isang ore ng napakataas na pagparangal at napakataas na pagpupugay at pagsamba sa Diyos lamang yan ibibigay. Kaya yung sa referensya na sinasabing pagsamba sa Latin ay dulya, yung larawan, di nangungahulugan, mga kapatid, na yung larawan na iyon na diniyos na, kundi ang salitang pagsamba o dulya sa Latin ay pagbigay galang, pagbigay pore, pagbigay pugay. Iba yon sa sinasamba na tinatawag na latria. Ang latria ay napakataas na pagsamba para sa Diyos lamang, mga kapatid. So nilinaw yan sa universal teaching ng simbahang Katoliko. At yung sinabi nila, dami tayong mga sinasamba na mga Diyos-Diyosan, mali po yan. Bakit mali? Una, mga mahal na kapatid, ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko, ito po ang mabasa sa Catechism of the Catholic Church. Ito, mabasa natin. Catechism 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandments, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. O see, napakalinaw ang mabasa sa katekismo ng simbahang Katoliko, mga kapatid. No? Na yung tunay na pagsamba, latria ng mga Katoliko, na para sa nag-iisang Diyos lamang. Malinaw yan sa Catechism of the Catholic Church. Kaya kung tingnan natin, silipin natin Catechism of the Catholic Church, number 152, ito mabasa natin, mga mahal na kapatid. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Ito din ang mahirap unawain kahit ni Kibuloy. Paano daw nagiging one and only God? Yan, na tatlo na. Kaya nga, parang di nila nabasa ang King James Version sa 1 John chapter 5, verses 6 up to 7. For there are three that bear record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one.
So, yung pagsamba ng ibig sabihin ay veneration, to give honor, paggalang mga kapatid, ay inuukol sa mga banal na imahe. Pero yung pagsamba na para sa Diyos, yun ang tinatawag na adoration due to God alone. At malinaw yan sa Catechism of the Catholic Church ng Simbahang Katoliko, 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Napakalinaw at napakaganda ng aral ng Simbahang Katoliko na tinatilikuran sa mga kapatid nating nadaya sa maling akala sa mga sikta na tatag lamang ng tao, mga kapatid. Ano daw? Ang ating pananampalatayang Katoliko, una, we worship one God. Pangalawa, faith in one only God. Yan po ang tunay na aral. Yan po ang tunay na paniniwala ng Simbahang Katoliko. Pero tanong, kung bawal talaga ang mga larawan, bakit si Felix Manalo may monumento? Nakita niyo ba? Yon, inaalayan pa ng bulaklak. May monumento. Hindi lang yan, mga kapatid. Maliban sa monumento ni Felix Manalo, alam niyo ba, meron pa siyang medalya. Na yung medalya, nasa Pasugo Magazine nila yan. Eto, ang may akda ay si Benjamin Santiago. Etong mabasa natin. Katulad din naman ng larawan ng medalya ni kapatid na Manalo. Hindi lahat na paggawa ng larawan ang ipinagkakasala ng Diyos. Yan ay nasa pinag-ukulan ng larawan. So, aminado sila na hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Aminado sila. Kaya nga, yung founder nila, ginawa ng larawan. Napakalinaw ang sinabi sa Pasugo, Marso 1965, page 2 ni Benjamin Santiago, na hindi lahat na larawan ay ipinagbabawal. Hindi lang yan. Kahit nga relikya ni Felix Manalo. Asan? Mabasa. Pasugo Magazine na ang may akda ay si Benjamin Santiago pa rin. Ano ang mabasa natin? Ito po ang mabasa natin. Marso 1965, page 1. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, sa pagtitipon daw na ginawa naming sa Araneta Coliseum, inilagay daw sa gitna ng libo-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan namin sinabi ito? Meron ka bang ipinakitang batayan na sinabi naming iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. So napansin nyo ba, mga kapatid? Di daw sila tumututol. Pero banat ng banat sila. Binanata nila ang relikya ng Simbahang Katoliko. Pero pag relikya ni Felix Manalo, di daw sila tutol. Kaya wag lang magalit, mga kapatid. Balik natin, maanghang man talaga ang banat nitong tinatawag na
Epifanio Labrador, di ako sang-ayon na ganyan ang tawag niya kay Marcolita sa iglesia. Pero, yung kauna-unahang pagkakataon na gustong ipatawag ni Congressman Marcolita sa TRICOM, mga kapatid, di ba niya ginawa ang kaniyang posisyon para yung kritiko sa siktang inaniban niya ay mapatawag at mapasilence niya. No? Kung ulitin natin, matagal na binanatan tayo. Kahit pa ni Felix Manalo, tinawag na ang Iglesia Katolika ay pugad ng demonyo. Pero may napansin ba kayong Katoliko na mambabatas na ipinatawag sila sa hearing ng Kongreso o Senate hearing dahil sa pagtawag nila na sa demonyo ang simbahang Katoliko? Yun lang ang ilang mga aklat, mga kapatid. At To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.